Yan. Diba? Praktisado. Galing. Alam mo, na-practice natin ng ano. Ayan. Oh, yun na rin po yung practice namin, ano, habang kinakanta namin yan. Pero it's a beautiful love song. At lagi pong nadidinig nga natin yan sa mga contest. Ano. And ito po kasing human love, ano to yung salawahan, unpredictable. Hindi natin malaman kung minsan nagmamahalan kayo, minsan hindi, minsan galit, minsan bate, So it's so difficult to predict, by season ito pero yung love ng Lord sa atin, wala siyang season. All throughout, mahal ka ng Panginoon. And ito po sa amin, and for those of you who have been asking kung ako po ay single, hindi po, I was married in 1997. At ito nga po, yung aking panganay, malaki na po, 28 na siya, yung panganay ko. Yung aking pangalawa, has turned 26. At yung bunso namin is 12 years old. Medyo malayo ang pagitan. It's because our family went through a difficult transition, a period of time na actually kahiwalay kaming mag-asawa noon. But because it was basically all my fault. Masyadong mahirap yung buhay na pinaranas ko dun sa asawa ko. I've had too many affairs. And eventually, she had to give up on me. But God is good. Mababuti yung Diyos sa amin. Binigyan niya kami ng isa pang pagkakataon na mabuo yung aming pamilya. Actually, muntik na kami noon mag-file ng annulment of our marriage. We're in the process of filing. Magpa-file na sana ako ng annulment nung kasal namin na mag-asawa. But then something happened. The Lord intervened at nagkasakit yung nanay ko, na hospital siya. And she was in the hospital for the ICU. Nasa ICU po yung nanay ko for 100 days. Ang masakit doon is that nang nangyari po yun, it was a time na I attended church, and I asked the Lord na na-touch ako doon sa prayer ng pastor, ang aming pastor, si Pastor Paul Enriquez. And I asked the Lord, sabi ko, Lord, baguhin mo ko. That's my prayer. Pero ang nangyari sa amin noon, 1 week after I prayed that prayer, na-hospital yung nanay ko. And that ordeal, nag-umpisa na po yung ordeal ng aming, ako na lang pala kasi hiwalay na kami ng misis ko. At sinama niya yung dalawang anak ko, dalawa pa lang ito, si Jomig at saka yung pangalawa ko. Dapat kasama namin yon si JB today, kaya lang galing pa siya ng Manila and he can't catch up. But next time, mabubuo din kami. But in that process, dumaan ako dun sa difficult moment na yon ng buhay namin where my mom is about to die at wala na akong magawa tungkol doon. Not even my being a lawyer was enough. Naubusan na po ako ng pera trying to save my mom, but still I failed. And akala ko noon, mayroong romanticized idea ako na kapag born again Christian ka na, magiging masaya na yung buhay mo, magiging maayos. Pero iba yung nangyari sa akin, puro trials yung nangyari sa akin. But little did I know that yung 100 days na yun na nasa hospital yung nanay ko was my 100 days of trial. It was the process that the Lord made me go through so that I can rediscover myself and my love for my family and my love for my wife. Pero nung time na yon, it was even more difficult for my kids. Mas mahirap ito para sa mga anak ko. Pero hindi ko iniintindi noon masyado na yung mga anak ko ay maghiwalay kami ng mami nila. Parang para sa akin, dahil lalaki yung mga anak ko, that they can eventually deal with it. And never did I realize that how much pain that I brought them into. Na all of a sudden,
they're in a broken family. They don't have a father. Malayo yung tatay nila, and I only visit them once a month. And then when this song, when this experience ay dinaanan namin, uh, nakita ko yung mga anak ko na dumadalaw kasi sa kanila once a month lang no. And then pag dadating ako doon, mga Friday night, magpupunta ako sa kanila sa Ilocos Norte, where my wife is. Masaya sila noon, nandun na ako. Pero pag uuwi na ako ng Sunday, malungkot na sila. And pero I really didn't mind too much of it. Hindi ko masyadong pinapansin yun. Sabi ko nga, they will get over it. That then, dumating yung time na one time hinatid nila ako sa bus station from Ilocos. I'm going to travel to Manila and then Manila to Bataan. Pag tingin ko sa kanila, nung papalis na yung bus, nilingon ko sila and then nakita ko sila na that's the only time na yumakap sila sa nanay nila. And na-realize ko that my kids are in pain pero itinatago nila sa akin yung pain na nararamdaman nila because they didn't want to destroy yung weekend namin dahil saglit na nga lang kami nakikita tapos malungkot pa. So it was then that I realized what a fool I've been. Ang laki ng pagkakamali ko na to assume na hindi naapektuhan, hindi nasasaktan yung mga anak ko nung time na yon. But I was crying from Ilocos Norte, I think hanggang sa nakatulog ako parating ako ng Manila. But that was the turning point in our life, that realization na there's something wrong in my life that I've got to fix it. But I cannot do it, and kailangan ko yung tulong ng asawa ko. And I need people to pray for me to do that. But as I was traveling back to Bataan, I was able to write this song. Hindi alam ni Melchor, kakantahin natin to. Yung Huwag Ka Nang Iiyak. Ayoko umiyak. Pero Tumahan ka na. So yung song na yan, pwede rin i-dedicate ba doon? Kasi sabi nila pwede raw kay Kitty dahil napalayo. Yeah, because this song is a song of a father. Ako yung tatay. And I'm singing it to my kids. And I would imagine, maraming mga OFW also OFWs din, na nawalay sa kanilang mga anak. Kasamahan natin sa Singapore. We have followers from Thailand, the Netherlands, from Europe, Canada, and Hawaii. May 6% tayo sa US 6% na ano yun? Viewers. Viewers from the US, from California to Florida. We have people from Florida who has been following us, from Saudi Arabia, from Qatar, from Dubai, UAE, so many parts of the world na if you are here, just mag-shout out po kayo so we can recognize you. But if you are an OFW, this song ay magko-connect sa iyo. Because wala namang tatay o nanay na gustong mahiwalay siya sa kanyang mga anak. But, out of necessity, kailangan. And also, I would imagine that this is also a song of Rodrigo Duterte that he can sing to us, kanyang mga anak, kina Kitty, kina Sara, and even to us, yung mga Pilipino na tinatawag siya ni tatay, na Tatay Digong. I think para sa kanya, this is something that he will be singing to most of us, na alam niya malungkot tayo sa Pasko, New Year, yung kanyang pamilya, but he's saying, wag na kayong umiyak. There will come a time, aayusin ng Diyos ang lahat. And this is our song. This was written by me. This is entitled Huwag Ka Nang Iiyak. This was arranged by Melchor here. Melchor Ubaldo. Sarap ng ating pagkikita, may ibang kislap sa iyong mga mata. Sa bawat sandaling kita'y kasama,
na nadarama. Ngunit sa tuwing ako'y magpapaalam, tumatalikod ka't ayaw ipaalam ang lungkot na iyong nadarama. Mga luhang pumapatak sa iyong mata. Tahan na, anak, huwag ka nang iiyak. Di ko naman gusto ang malayo sa'yo. Tahan na, anak, huwag ka nang iiyak. Mabuti ating Diyos, buhay na di Kanya iaayos. Ang mga kwentuhang di matapos, mga tawa ng hindi maubos-ubos, mga alaalang kay sarap balikan. Ang nakaraan nais muling daanan. Kaya't sa tuwing ako'y magpapaalam, tumatalikod ka't ayaw ipaalam ang lungkot na iyong nadarama. Mga luhang pumapatak sa iyong mata. Tahan na, anak, huwag ka nang iiyak. Di ko naman gusto ang malayo sa'yo. Tahan na, anak, huwag ka nang iiyak. Mabuti ating Diyos, buhay na di Kanyang iaayos. Gigising tayo isang umaga na tayong lahat ay magkasama. Umasa ka, umasa ka. Tahan na, anak, huwag ka nang iiyak. Di ko naman gusto ang malayo sa'yo. Tahan na, anak, huwag ka nang iiyak. Mabuti ating Diyos, buhay na di Kanyang iaayos. Buhay na di Kanyang iaayos. Tahan na, anak, tahan na, anak, tahan na, anak. And so